Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon ang pagsampa ni VP Sara sa araw na ito sa Taguig City Prosecutor's Office ng kaso sa kanyang mga kalaban sa politika. Okay, update lang muna tayo sa fund drive ng Brave 14 plus 3 Marines. May naipon na naman tayo na 72,000 pesos sa ating GCash number at inaasahan bukas madagdagan pa ito, makaabot ng 100,000, then magpadala ulit tayo sa kanila. Ang nauna nang naipadalang tulong sa Brave 14 plus 3 Marines is 630,000 pesos. So ito po yung GCash number natin, 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan ng GCash. Echo Victor Alpha November Sierra India Bravo Uniform Golf. Sa mga taga-abroad na magpadala dito, ang kanyang city address is Cagayan de Oro City. Ang street is Barangay Patag. So ito, post ng Bilyonaryo News Channel. Look, Vice President Sara Duterte appeared before the Taguig City Prosecutor's Office on Monday, ngayong araw, following the filing of a second perjury complaint against Ramil Madriaga. Duterte was accompanied by her legal counsel, Attorney Paulo Panelo, during the filing. So ito po ang litrato ni VP Sara. Nanunumpa siya sa Taguig City Prosecutor's Office. Nako, santambak yung mga dokumentong presento. So, Merisi Gaba, I think early this year, nagsampa si VP Sara ng perjury case laban kay Ramil Madriaga at ito ang pangalawa. Bakit pangalawang perjury case? Ito, opinion ko lang. Kasi nag-issue si Madriaga ng supplemental affidavit. So baka yung naunang perjury case, yung original lang niyang affidavit. So ito, pangalawang perjury case, yung supplemental affidavit. So tingnan natin. Anong mangyari? Ito ang gusto ko, palaban. Hindi niya, di ba sinampahan siya ng kaso na grave threat. So siya naman nagsampa ng perjury. To me, wala na itong Ramil Madriaga na, done deal na ito. Diniscard na siya ng prosecution. Nagsabi na si Ligutan na posible hindi na nila gagamiting witness si Madriaga sa impeachment trial dahil nakita nila na excuse me, malaking butas, magiging sakit sa ulo sa prosecution pag i-present nila si Madriaga dahil pag ma-cross-examine siya, lalabas yung kanyang kasinungalingan. But hindi pa siya ligtas dahil pagdating ng depensa, pag-present ng witnesses, sigurado ako, i-present itong si Madriaga as adverse or hostile witness. So, good luck. Okay, so dito tayo mag-discuss ngayon yung kanyang grave threat case. Inaabangan natin ang oral arguments kasi may motion to quash ang kampo ni VP Sara doon sa Regional Trial Court sa Quezon City at sana aksyonan, excuse me, aksyonan ng maaga, mabilis. According to an international lawyer, si Attorney Anthony Ludaldi Vista, may limited immunity ang isang impeachable officer katulad ni VP Sara. Kasi meron ng desisyon ang Supreme Court na once ng isang impeachable officer is yung nasampahan na ng impeachment case sa isang impeachment, ongoing ng trial, hindi pwedeng pagsabayin sa criminal court. Yung criminal case sa regular court, hindi pwedeng pagsabayin. Dapat mauna munang tapusin muna yung
impeachment trial. Kasi ang ginawa ng kalaban niya sa politika, pinagsabay. So, ako, maasa ako na magiging patas ang ating mga korte. Kasi naranasan ko na yan, kaibigan ko na sinampahan ng kaso, yung nagsampa ng kaso is mataas na opisyal ng gobyerno, nilabanan niya. Diyan din, diyan din isinampa sa Quezon City Regional Trial Court yung kaso. Despite sa taas ng posisyon yung nagsampa ng kaso, yung kaibigan ko lumaban, mayroon siyang magaling na abogado, ayun, binasura ang kaso. Kaya doon ako bumilib na buhay ang ating justice system. Nagpa-function ang ating judiciary. Karamihan sa ating mga judges and justices ay matitino. Maliban lang, may mangilan-ilan din. Wala namang perfect organization. May mangilan-ilan. But yung nasaksihan ko, yung judge, napakapatas niya. At dinesisyonan niya yung kaso based on the evidence presented. At napakahina ang ebidensya ng prosecution, kaya at the middle of the trial, na-dismiss yung kaso. Dahil ang abogado ng kaibigan ko nag-file ng tinatawag na demurrer to evidence. Tapos ng kaso. Hindi na kailangan yung kaibigan ko na pumunta sa witness stand, then payag ng kanyang side, hindi niya na kailangan present ng additional witnesses kasi sobrang hina ang ebidensya ng prosecution. So, sana ganito rin ang mangyari sa kaso ni BP Sara, ibasura kaagad ng korte kasi nga technical problem nila bakit pinagsabay nila ang trial, impeachment case at saka itong criminal case. Hindi pwede yan sa Constitution ayon sa isang international lawyer. Excuse me. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ako sa balay sa tabangan na Mugiro, sa balay ni Bibijin Himanan, nga taga San Rafael Porksay, sakop sa Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga pagapulihan karon. So natabangan siya og napulo ka yero nga diotso. Inaani na gid ang itsura sa iyang atop. Og mo na ni ang yero nga gitabang nga ilang iatop. Og karon mo na ni ang ilang pag-aatopan. O karon na to panagid ang ilang gipatindog nga balay nga kusina. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin karon makapatindog na gid mi sa among balay nga gaulanan na gyud. So pila na katuig ang inyong atop? 5 na ka tuig. 5 na katuig. So gaulanan na gyud. So mga dagko na gyud ang buslot. O dako na gyud. Og karon nga naman sa 5 katuig wala gyud mo nakapuli og atop. Tungod kay ang among paningkamot kulang ra gyud sa pagkaon. So naa na kay estudyante. Naa na. Pila ka buok imong anak? 4. 4 ka buok. So tanan na naga-eskwela. 3 pa ang ga-eskwela. Ang isa dili pa. Dili pa ang isa. So
Salamat gyud sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin. Salamat kayo.